Yan. So ngayon, mga kababayan, dito tayo kay Boying Rimulya. Alam niyo mga kababayan dito kay Boying, according kasi sa post ng mga DDS vloggers, no, wala na akong pangalanan. Kasi hindi ko sure kung yung pinost ni Kay Spencer, 'di ba? Ipinost ni Kay Spencer ay baka narinig niya lang din, no? Ako naman hindi naman ako nag-aano eh. Meron kasing iba ngayon mga kababayan, kapag nakita mong ipinopost din, sinishare din. Pero hindi muna nire-research kung ang kanilang sinishare ay totoo o hindi. Or may mga nag-post lang, di ba? Kung naalala nyo, nung nakaraan may sabi, DDS vlogger daw sa Davao, nahulihan ng droga, which is totoo naman. Pero tinatanggi po ng mga DDS na hindi daw totoo yan. Meron pong vlogger sa Davao, nahulihan po ng nagbabato. Di ba? So ngayon mga kababayan, nais ko pong ipaliwanag sa inyo at gusto ko pong klaruhin na si Ombudsman Boying Rimulya po ay hindi po na hospital. Paano po nangyaring na hospital? Isamantalang nag-golf lang, nag-golf, golf, naglalaro ng golf si Boying. So paano nangyari? Paano nangyari na tawag dito? Paano nangyari si Boying na hospital? May nag-comment, sabi ni Leandro, to earn millions, you need millions of views. Puro 15K views ka lang. Lol. Alam mo, sa totoo lang, learn random. Isa lang masasabi ko sa'yo. Sa 15,000 views na yan, gusto mo makita revenue ko? Gusto mo makita? Wait lang. Para hindi ka mag-isip ba? Para hindi ka masaktan? Gusto mo makita revenue ko? Ayan, revenue ko. Paki-screenshot. Kita mo? Diba? Kita mo? Milyon-milyon yan. Diba? Tapos tatanungin mo ako, 15,000 views ko lang, bakit ako kikita ng milyon? Hindi nagbe-base yan sa views. Nagbe-base yan sa mga taong tumatagal. Wag tanga. Hindi ka IT. Wag magtanga-tangahan. 'Di ba? So yun po yun, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, kung ako kumita ng ganyan, how much more pa ang mga DDS vlogger. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, wag niyo akong hamunin. 'Di ba? Kasi pag hinamon niyo ako, maraming DDS vlogger magagalit. 'Di ba? Kaya mga kababayan, gusto ko lang pong i-clarify sa inyo. Mga kababayan, si Ombudsman Boying Rimulya ay hindi po na hospital. Mga kababayan, ako daw tanga kasi wala akong credential. Bakit? Saan ka nakakita ng DDS na may credential? 'Di ba? So ngayon mga kababayan, ito po ang totoo na nangyari. Mismong si John Vic Rimulya po ang nagsabi, mga kababayan, ayan po, Interior Secretary John Vic Rimulya denies rumors on brother's health. Mga kababayan, ganito po yan. Sabi dito ni John Vic Rimulya, false rumors circulating online about a government official health were denied by authorities. Interior Secretary John Vic Rimulya denies rumors on brother's health. Ayan. So, nakalagay po dito mga kababayan, Interior Secretary John Vic Rimulya said, there is no truth to social media claims that his brother, Ombudsman Boying Rimulya, was rushed to a hospital. Fake news. 'Di ba? Ayan na nga, mga kababayan. 'Di ba? Mga kababayan, alam mo sa totoo lang, Leandro, kung hindi man ako makabasa ng straight, 'di ba? Hiyang-hiya naman ako kay Sarah. Alam niyo, mga DDS, kung pupunta kayo sa comment section ko at magpakabubo kayo, pagpatuloy nyo yan. At least ako, bulol ako magbasa. Si Sarah, mali-mali nga mga sinasabi, nagsasalita na nga lang yan eh. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, pinatunayan po mismo ng kapatid ni ni Boying Rimulya na si John Vic Rimulya, 'di ba? Na fake news po ang nangyari. So paano nangyari na ang kanyang kapatid ay sinugod sa ospital, samantalang naglalaro lang naman sila ng golf? 'Di ba? Naglalaro lang sila ng golf sa umaga. So paano nangyari na sinugod sa ospital? Ito po mga kababayan, hanapin natin. Ayan. Boying Rimulya sinugod daw sa ospital at
Sinabi naman ni Junvic Remulla na hindi ito totoo at fake news. Ito na, mga kababayan. Ito na, mga kababayan, ang sinabi ni Sangkay Janjan dito, iginiit ni Ombudsman Boying Remulla na hindi maituturing fake news o harassment. Alin ba? Ito, 6 hours. Mga kababayan, Boying na hospital, nagsinigang, Clavano. Ayan. Mariing pinabulaanan ni Miko Clavano ang balitang isinugod umano sa ospital si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ayon kay Clavano, maayos ang lagay ng Ombudsman at walang katotohanan ang kumakalat na balita. Ibinahagi rin niya ng kaninang umaga ay nag-agahan pa si Ombudsman Boying Remulla ng sinigang at naglalaro pa ito ng golf. Ayan mismo sinabi yan ni Clavano. 'Di ba? Kaya mga kababayan, tigil-tigilan niyo 'yan, 'di ba? Yung mga pinupost-post niyo na si Boying sinugod sa ospital, 'di ba? Tigil-tigilan niyo 'yan. Walang kwenta 'yan. Diyos ko naman. OMG. My God. Tigil-tigilan niyo 'yan. Pinapaniwala niyo na naman yung mga taong bayan, ng mga DDS na bobo, na si Boying ay na hospital, na kung saan si Boying ay naglalaro lang naman ng golf. Mas maniwala pa ako kung ibalita niyo si Digong inatake ng kabag. Di ba? Mas maniwala pa ako na ibalita ninyo si Digong di na makakauwi. Di ba? Yan ang totoo. Mas maniniwala pa ang taong bayan na ibalita ninyo si Digong na ihi sa salawal. Papaniwalaan pa ng tao. Kita ninyo, 2026 na mga DDS. Itigil nyo yung pagiging fake news ninyo. Di ba? Mas maniniwala pa kami na sabihin ninyo, ay, si Tatay Diggs na tae sa salawal. Maniniwala pa kami. Bakit? Kasi totoo naman talaga. Di ba? Diyos ko, mas maniniwala pa kami kung ipakalat ninyo, ay, si Tatay Diggs na ihi. Si Tatay Diggs nung umubo na igit. Mas naniniwala pa kami. Diba? Yung sabihin ninyo si Boying na hospital, paano kung bukas nandiyan yan? Diba? Paano kung bukas, kasi may gagawin sila bukas. Diba? Paano kung bukas makita ninyo si Boying nagpa-presscon? May nagsasalita na siya na, ito na, tapos na ang New Year, back to duty na tayo. Ito na. Diba? Mas maniniwala pa kami kung sasabihin ninyo si Tatay Digong na ubo raw. Nung umubo nakaigit, di ba? Mas naniniwala pa kami, di ba? Kasi natural yun, matanda na yun eh. Isang ubo na lang yun, iigit yun. Si Tatay Digong nung umubo, naihi, di ba? Mas maniniwala kami. Kakalat ninyo si Boying na hospital, kakalaro lang ng golf. Ano yun, napagod sa kakahampas ng golf? Kaya na hospital. Diyos ko naman. Mas paniwalaan namin kung sasabihin niyo si Tatay Digong di na makauwi, diya? Sa Maui-Maui, di na makauwi, diya? Diyan sa dahig si Tatay Diggs, di na makauwi. Yung Tatay Diggs nyo, di na makauwi, diya? Niwala kami kung ganon, di ba? Di ba? Diyos ko. Alam nyo, sa totoo lang mga DDS, ang i-post ninyo, Tatay Digong, nung umubo nakaigit. Di ba? Maniniwala ba kami? Tatay Digong, nung umubo naihi. Di ba? Siyempre, ang sabihin agad namin, ang isipin agad ng mga loyalista at kakamping, natural lang yun. Bakit? Tanda na yan eh. Naka-bedready na nga lang yan eh. Di ba? Si Tatay Digong nung umubo, nakaigit. Di ba? Pero yung sabihin nyo si Boying Remulla na hospital, alam nyo, sa totoo lang, tigil-tigilan nyo yan. 2026 na. Tigilan nyo yung pagiging fake news ninyo. Di ba? Diba? Si Tatay Digong di na makauwi. Diba? Yan ang totoo. Hindi talaga makauwi. Cancel na nga yung 3 niyang interim release eh. Tinabla na ng ICC. Dapat sinabi niyo, si Tatay Digong nakulong.
O yun, maniniwala pa ang tao na hindi kay fake news. Eh, papakalat ninyo si Buying na hospital, tapos makikita mo bukas ng press con. Ay, Diyos ko naman. Kalukuhan. Eh, mismong kapatid na ang nagsabi, hindi po totoo yan, wala pong katotohanan. Nag-ulam nga lang sinigang kanina, tapos naglaro ng goat, ngayon hospital. ang ibalita niyo, si Tatay Digong hindi na kumakain. Bakit? Wala nang naaamoy na na luga. Hindi na nakakaamoy ng luga. Oo. Hindi na kumakain. Oo. Bakit? Hindi na nakakaamoy ng luga. Wala nang nakakaing tahong. Oh, maniniwala pa ang taong bayan. Si Tatay Diggs hindi na nakakatikim ng tahong. Tahong ni Carla. 'Di ba? Ay, nako. Oh, totoo yan. Ano to? Liveans. Ano to? No? Livean vlog. Livean ba? Pagbasa nito. Dikit-dikit kasi eh. Pagkatapos ginawa nila kay General Torre, si Buying naman. Oh, kita nyo si General Torre. Sabi nila na hospital daw, na baril. Tapos sabi ni General Torre, kaloka. Kung totoo man kung ganun na hospital, tas ganun kakisig ang katawan ko, tatanggapin ko na lang kasi ganun kaganda ang katawan. Eh si General Torre nagpapayat eh. Diba? Hindi naman ganun ang katawan. At saka, bakit ang puti ng balat doon si General Torre Moreno? Mas maniwala pa kaming taong bayan kung ang ibalita niyo si Digong di na makakauwi. Diba? Oo, pag sinabi mo si Tatay Digong umubo nakaigit. Diba? Maniniwala pa kami kasi may possibility na ganun. Kasi bakit? Ganito Sa lungkot ng buhay ni Tatay Digong, hindi na niya makita si Junjun. Si Tatay Digong, inugay-ugay si Junjun, hindi na mag-function. Diba? Mas maniniwala pa ang taong bayan. Si Tatay Digong, inugay-ugay si Junjun, hindi na nag-function. Si Tatay Digong, inugay-ugay si Junjun, hindi na nag-function. Mas maniniwala pa kami. Diba? Diba, Sir Odi Dilino ng si Risa Porcelo po. Nakayuko na. Si Tatay Digong, ginalaw-galaw si Junjun, hindi na nag-function. Kalukuhan. Giahak. Diba, Ma'am Emma? Alis totoo. Bakit? Hindi ba totoo? Si Tatay Digong, pilit galawin si Junjun, hindi na nag-function nung umubo na kaigit. Mas yun totoo. Diba? Sabi na hospital si Buying po. Tangin na. Tigil-tigilan nyo yan. 2026 na. Ang fake news nyo pa rin. Si Tatay Digong, ginalaw si Junjun, naka-paralyze na, hindi na nag-function. Kaluoy, di ba? Sir T.Y. Tigas. Hay. Tayong-tayo kapag nakayuko. Ay, Diyos ko, tigilan nyo yan.